Tawagin niyo akong Felicia at ako ay 24 sa kasalukuyan at nagtatrabaho sa isang sikat na kainan na hindi ko na lang papangalanan dahil hindi naman tungkol dito yung ikukwento ko. Naganap yung karanasan kong ito noong nagdaang 2018. Mga bandang September siguro kung tama yung pagkakatanda ko. Hindi ko yun makakalimutan dahil yun nga yung buwan na naghiwalay kami ng ex ko na tawagin nating Rubio. Unang boyfriend ko po ito. Kaya naman mahal na mahal ko ito. High school pa lang ako noon nung niligawan niya ako. At nang sumunod nga na taon, ay sinagot ko naman po ito hanggang maging opisyal nga yung aming relasyon. Halos 5 taon din po kaming naging magkarelasyon. At nang tumungtong nga kami sa tamang edad ay sinubukan na nga po naming mag-live-in noon. Maayos naman po sana yung lahat noon. At malimit naman kaming magkaroon ng away. Magaling po kasi siyang manuyo at sobrang sweet po nito. Kaya naman ibinuhos ko nga yung lahat ng pagmamahal at tiwala. Kung hindi mo po na itatanong ay wala rin po kasi akong mga magulang. Ulila na po ako at tanging yung tita Aurora ko po at tito Brian yung tumayong mga magulang ko noon. Kaya para bang naghanap nga ako ng kalinga noon. At eksakto namang dumating sa buhay ko itong si Rubio. Pero lahat ng pagmamahal at tiwala ko kay Rubio ay naglaho ng ganon-ganon lamang nang maabutan ko nga siyang may kalampungan sa mismong apartment namin. Huling-huli ko sila sa akto habang may ginagawa silang kung ano. Agaran akong nakaramdam ng matinding galit noon. At walang ano-ano ay mabilis kong dinampot yung isang 2x2 na pangkalang namin sa bintana. Gamit yung matabang kahoy ay inatake ko nga sila sa pamamagitan ng paghampas. Pinalo ko nga yung ulo ng babae noon. Habang nakaibabaw nga ito kay Rubio. Agad na sumambulat yung dugo nito at mabilis na dumaloy sa kanyang ulo. Dahil sa pagkabigla ay hindi na nga nakasigaw yung babae noon. At bumulagta na lang po ito sa dibdib ng tampalasan kong nobyo. Sigaw ng sigaw si Rubio noon at humihingi ng tulong sa kapitbahay. Pero mabilis ko rin pong hinawakan ulit yung kahoy at muling inihampas ito sa kanya ngunit nakailag po ito sa ginawa ko. Nagagawan po kami ni Rubio noon sa kahoy pero hindi nga ako nanalo dahil syempre higit siyang malakas sa akin. At dahil dito ay mabilis ko nga pong dinampot yung isang kutsilyo noon na panghiwa ng tinapay. Sinubukan ko pong saksakin si Rubio gamit yon at natarakan ko po siya sa may tagiliran ng mga 2 o 3 ulit. Nung puno na nga po ng dugo yung kamay ko, doon na nga po ko parang natauhan. Dahan-dahan kong minasdan yung aking mga kamay na tila ba tinatanong kung bakit nga ako nagkagayon. Nang marinig ko na nga yung magkakasunod na mga katok ng kapitbahay, ay doon ko lang po napagtanto na nakagawa ko ng isang krimen. Sinipat ko nga yung babae noon at doon ay nakita kong nakahandusay na nga po ito. Nakaramdam ako ng matinding takot dahil hindi ko sigurado kung napatay ko nga ba yung babae at sobrang kaba ko naman. Kaya't dali-dali na akong tumakas noon at dumaan sa pintuan sa likod. Gulong-gulo yung isipan ko nung mga panahon na iyon at pakiramdam ko ay kailangan kong umuwi ng probinsya namin sa Bicol. Takot rin po ako noon na makulong kung sakasakaling napatay ko nga yung babae ni Rubio. Mabuti na lamang at yung perang iniipon namin ni Rubio ay naroon sa ATM ko. Bilang ako nga yung tagahawak at gamit yon, napagdesisyonan ko na nga po noon na umuwi. Matagal-tagal rin yung nagdaan noon nung huling nakauwi ako sa probinsya. Liblib po yung lugar naming yon kaya naman nakasisiguro po ako na walang sino man yung makakatunton sa akin. Kahit si Rubio ay hindi alam yung tungkol doon. Alam niyang parting Bicol pero hindi ko naman sinabi kung saan mismo. Gulat na gulat po si Papang at Mamang noon nung makita nga nila ako sa may labas ng pintuan. Umiiyak po nila akong sinalubong noon at niyakap. Kaya naman naiyak rin ako nung mga sandaling yon dahil sa tagal na hindi nga kami nagkita. Agaran rin po nilang tinawagan yung mga kapatid kong nakatatanda upang magkaroon nga kami ng munting salo-salo para sa aking pagbabalik. Habang kumakain kami noon, ay pinagtapat ko nga sa kanila yung lahat ng mga naganap at kung anong masamang bagay nga yung aking nagawa. Hindi naman po nila ako kinonsinti kahit sila na nga yung tumatay yung mga magulang ko. Ngunit hindi rin po nila ako masisi kung bakit ko nga yung nagawa. Kaya naman hinayaan na po muna nila akong manirahan hanggang sa maayos nga yung gusot na aking ginawa. Makalipas nga yung mga ilan pang araw ng panunuluyan ko doon, ay mabilis nga akong nakapag-recover noon at nakapag-isip
tungkol sa kinasadlakan kong problema. Dahil matagal nga akong nawala sa lugar namin ay namiss ko naman yung maglibot-libot. Nagbabaka sakaling makita ko nga at makausap yung ilan sa mga kaibigan ko doon. Bandang alas 5 ng hapon ay nagpaalam nga ako kay Papang noon na lalabas muna ako para makalanghap ng hangin. At makabili na rin ng masarap na ulam para sa hapunan. Kung lalabas ka man, isama mo yung kapatid mo para hindi ka maligaw. Mahirap na at baka mapano ka dito. Marami nang pinagkaiba dito eh. Sabi pa nga ni Papang noon. Pero dahil may katigasan naman yung ulo ko ay hindi ko nga isinama yung kapatid kong nakababata. At sa halip ay tumuloy na lamang po ako kahit na mag-isa. Habang naglalakad-lakad ako sa amin noon ay nakita ko nga yung ilang mga kababata at mga kaibigan ko. Na ano ay mga pamilyado na rin. Sa ilang taon ko nga na hindi nakauwi ay marami na talagang nagbago. Nakita ko doon si Dodoy na isa nga sa mga kababata kong matagal na rin merong gusto sa akin. Isa na nga itong pulis sa sentro na labis ko namang ikinatuwa. Pero gaya ng iba, pamilyado na rin po ito nung mga panahong yon. At sa katunayan, ipinakilala pa nga po niya yung kanyang may bahay at 2 anak. Pinatuloy nga nila ako sa kanilang bahay at doon nga kami nagkwentuhan tungkol sa aming mga buhay. Dahil sa napasarap nga yung aming kwentuhan, hindi ko na malayan yung oras noon at nagulat na lamang ako. Nang pasado alas 6 na nga po yun at medyo madilim na rin yung paligid. Nataranta ko ng mga sandaling yon, kaya naman nagpaalam na nga ako sa mag-asawa. Inihatid pa nga nila ako sa may tarangkahan ng kanilang bahay at muling nagpaalam. Nakailang hakbang pa lang ako nung maalala ko na bibili pa pala ako ng maiulam namin sa pamilihan. At dahil medyo hindi na nga ako pamilyar kung saan nga ba yung papunta ng pamilihan, pinili ko na lamang na sumakay ng tricycle noon para naman kahit papano ay mapabilis nga yung aking biyahe. Ilang saglit lamang yung hinintay ko noong mapadaan nga yung tricycle. "Manong, sa pamilihan po." Saad ko naman po noon habang umaayos ng pag-upo. "Inday, saang pamilihan ka ba? Sa luma o sa bago?" Tanong pa nga po ng driver noon. Dahil hindi na nga ako pamilyar sa lugar ay hindi ko sigurado kung saan bang pamilihan ako pupunta. "Doon na lang po sa luma, Manong. Doon niyo po ako yatid." Saad ko pa nga po noon. Napakunot nga ako ng noon nang makita kong tinititigan ako ng driver noon na para bang naguguluhan. Kaya naman muli niya akong tinanong, "Sigurado ka bang doon ka pupunta?" Naguguluhan pa nga po niyang tanong. "Opo, Manong. Sigurado po ako. Kaya pwede bang ihatid na lang po ninyo ako doon?" Saad ko naman. Muli niya akong pinakititigan noon at bumuntong hininga. Dari-dari niyang pinadyakan yung starter ng motor at umarangkada na nga rin po ito. Wala akong makita sa paligid dahil may kadiliman. Hindi ko din matiyak kung tama ba yung dinadaanan nito. Ilang minuto pa nga yung tinagal ng biyahe namin noon nang marating nga namin yung isang hindi pamilyar na palengke. Makaluma pa nga po ito kumpara sa palengkeng kinalakihan ko. Nakakapagtaka dahil sulo lamang yung nagsisilbing mga ilaw doon. At literal na mga lamesang kawayan yung ginagamit ng mga taong naroon base nga sa aking natanaw. Magrereklamo pa nga sana ako sa driver noon, pero naalala ko na ako naman yung nagpahatid sa kanya doon. Isa pa ay naisip ko rin na aabutin nga kami ng siyam-siyam kung lilipat pa kami ng pamilihan. Ganon din naman at pareho lang din naman yung mga tinda. Bababa na nga ako noon ng tricycle nang kapitan ako ng driver at meron po itong isiniksik na maliit na piraso ng luya sa aking bulsa. Bago nga ako nito hinayaang bumaba. "Antayin kita dito, Inday. Bilisan mo lang." Saad pa nga ng lalaki habang dinudukot yung isang piraso ng sigarilyo sa kanyang bulsa. Tumangutango naman po ako noon bilang pagsang-ayon sa kanyang mga sinabi. Papasok na nga ako sa pamilihang yon nang makaramdam ako ng tila nakakapangilabot na kung ano na hindi ko rin maipaliwanag. Basta't para bang nanlamig yung likuran ko at nahirapan nga akong humakbang, pero pinilit ko pa rin. Pagpasok ko sa loob ng pamilihang maingay ay nakapagtataka na tila tumahimik po yung lahat ng naroon at pinakasipat po ako ng mga taong nandoon. Sa lahat po ng aking nadaanan ay nakatingin po sila sa akin na para bang isa akong artista. Pero walang reaksyon yung kani-kanilang mga mukha at blankong nakatitig lang sa akin.
Agaran nga akong lumapit doon sa isang ale na nagtataga ng karne at doon nga ako bumili. Magandang gabi po, 1 kilo po sanang karne. Saad ko po noon, habang nakatitig po siya sa akin ng weirdo. Muli kong inulit yung binibili ko, subalit wala akong nakuhang tugon sa ale. Bagkus ay nagsimula po itong magtatataga sa kanyang parang sangkalang kahoy na para bang pinagbabantaan po ko nito. Dayo ka lang sa lugar na to, iha. Alam mo ba kung ano yung ginagawa namin sa mga dayong tulad mo? Saad pa nga po nito. Sa puntong yon, napapalunok na lang po ako ng laway dahil sa nakaramdam na nga ako ng kaunting kaba. Dahil sa mga kinikilos ng ale sa harapan ko at mga taong nakapaligid. Pero hindi ako nagpatinag sa kanila. Bagkus ay nilakasan ko nga yung loob ko at tinanong yung ale kung may problema ba sa aking mga sinabi. At imbis na tumugon yung ale sa akin noon, ay tumawa lamang po ito ng tumawa sa nakakatakot na ingay. Nang makita ko naman na biglang parang lumuwang yung bunganga ng aling to. Habang nakatitig rin ng mabalasik yung iba pa. Nang makaramdam ako ng hindi komportable, minabuti ko na pong umalis pero dahil hinarang po ako ng ilang tao roon, ay minabuti ko na pong umalis pero dali-daling hinarangan ng ilang tao roon yung aking dadaanan. Kaya naman dito na nga ako nakaramdam ng matinding takot noon. Takot para sa buhay ko. Lalo na nga rin ang makita ko na parang nagbago yung itsura ng ilan sa kanila. Habang naguguluhan sa mga nagaganap, ganoon na lamang yung gulat ko nang maramdaman ko na may kumapit sa balikat ko at mabilis nga po nito akong hinatak. Sa pagpalingalinga ko kung sino yon, ay napangiti ako nung makita ko na ito nga yung tricycle driver. May hawak-hawak po siyang malaking piraso ng luya noon at meron din po siyang kutsilyo. At tinataas po niya ito gamit yung kanyang kamay. Pinaladkad rin po niya ako ng ilang metro hanggang sa makaalis po kami sa gawi doon. At mabilis po niya akong pinasakay sa kanyang tricycle. Hindi nagpaawat sa lalaki yung ibang naroon. At may iba pa nga pong sumubok na pigilan yung lalaki. Nang bigla naman po itong may dinukot sa kanyang bulsa na isang maliit na botelya. At bahagyang iwinisik po ito sa mga taong naroon. Ganoon na lamang po yung gulat ko nang biglang magsiusok po yung mukha nila nung dumampi sa kanilang balat yung lana na laman ng botelya. Hindi tayo dapat naririto. Palengke ito ng aswang. Marami ng mga taga dito na alam yung tungkol sa katotohanan ito. Kapag hindi pa tayo umalis sa lugar na ito, paniguradong mapapahamak tayo. Saad pa nga po nito. Ayon sa kanya ay parang hindi pa raw siya naniniwala pero duda raw talaga siyang baka totoo nga. Kaya nga raw sinubukan niya pa akong antayin. Nung maintindihan ko nga yung sitwasyon, ay agara na rin po akong nagmadali at pinaharurot po ng lalaki yung tricycle. May ilan pa nga pong sumubok na humabol noon pero hindi po nila nagawa. Madiskarte po kasi at mabilis mag-isip yung lalaki at magaling rin magmaneho. Inamin po nito sa akin na yung pamilihan daw na aming napuntahan ay talagang medyo kumakalat na raw sa kanilang lugar na parang pamilihan umano ng mga aswang. Nang marinig ko nga yung salitang aswang, walang paglagyan yung takot ko ng mga sandaling yon. Ayon na rin sa lalaki, kaya daw niya nilagyan ng luya yung bulsa ko upang hindi nga sila basta-basta lang makalapit. Mabisa raw kasi yung pantaboy. Nakauwi naman po ako noon. Ayon sa kanila, mukha raw siyang normal kapag umaga pero pagsapit daw ng gabi ay doon na raw nangyayari yung mga kababalagan. Mabuti na lang at hindi po ako napahamak noon. Pero siyempre, parang na-trauma rin po ako sa naranasan kong yon. Lalo na nga po kapag naaalala ko yung itsura nila na talaga namang nakakapangilabot. Ganon pa man ay maswerte pa rin ako dahil walang nangyaring masama. Dito ko na rin po tatapusin yung kwentong ito at maraming salamat po.